waway, masalimuot na ka. Did you already learn to love the So mo siguro nang medyo hold up good na karon dira sa ato ang live stream. Hi! On na puno ng pagsubok. Just like in my program, Tunog Lokal, I actually won for Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan mo may kasama. Drink responsibly. RD21 Herbal Oil. Ang RD21 Herbal Oil ay epektibong haplas na nagsangkap o 21 ka mga nagnang herbal na epektibo sa pag-ayos sa mga nagkalain-laing balatian sa panuhot, katul-katul sa panit, alap-ap, labad sa ulo, sakit sa ngipon, saman, mga pinakan sa mga walang mananap, hubag, bughat, sakit sa tiyan, sinda, sakit sa kalawasan, nuka o mga pinakan sa mga insekto. RD21 Herbal Oil na sumayo na sa kadaghanan. RD21 Herbal Oil. RD21 Herbal Oil. Per DTI Fair Trade Permit Number 7351606 Series of 2025. RD21 Herbal Oil. Ang haplas na makaluwas. Ang RD21 Herbal Oil mapalit sa 91.9 Radyo Natin FM Pagilian. For reservations, pwede mo tawag sa 0993-929-7285 o sa 0950-342-7688. Kapoy na? Stress ka na po? Ayaw tuguti nga ang stress mo, pili mo. Kaya niya na ang imong paboritong pahulayan. Fabulous Reflexology and Massage Spa. Oo, sukaranan kini sa tinuod ng relaxation o rejuvenation. Das accredited o certified na limpyo, hapsay o eksperto ang ilang mga therapist. Dinhi ma-experience nimo ang body spa, back massage, foot massage, ventosa, hot stone, happy, head massage, shiatsu o thigh massage. Kung nga pa ang ear candling, sunburn treatment, body scrub, facial o foot spa. Hala, asa ka pa? I-reward yung kaugalingon. Ang imong lawas, imong puhunan, busa ang pingi o sakto. Bisitahan lang ang Fabulous Reflexology and Massage Spa. Akbang lang sa Gate 4 Agora Public Market, Barangay Santa Lucia, Pagilian City. Pwede niyo tawagan sa 0907-167-5646 o sa 0935-876-1264. Kung huwag ang isgutan, Fabulous Salon sa Mini. Invest in your hair kay maulay corona nga di nimot ang tagon. Fabulous Reflexology and Massage Spa. Feel the touch, love the difference. Gikan sa Little Hong Kong of the South, Pagilian City. Aniya na ang pinakabagong balita o kasaligan na impormasyon gato sa pinakadagong FM network sa nasod. Radyo Natin Balita, balitang lokal, balitang rehiyon, balitang nasyonal o internasyonal, uwan ang mga komentaryo sa nagpunang issue sa atong katiliwan. Tinitanan inyong manungo, dinila sa balita nga tinuod. Radyo Natin Balita, Radyo Natin Balita, uban ang nailang news anchor o award-winning national reporter, Waway Belen.
kanilang tanan adlaw nga Lunes, pizza 23 ning bulan sa Pebrero tuig 2026. Kini igalas kang ilang mo ay belar magigawban kanyo sa tuwang tulumanon ng radyo natin balita. Kagalit kanyo sa mga nagbarang mga balita gikan sa tinubdang lokal, balitang nasyonal, itong mga balitang mga bag-o nga mga lisgutan ng issues katilingman. Dili lamang yung mabati sa radyo natin FM Pagdian Live. Usab kita mga ka-RN nga makita o mabatian pinagi sa ato ang duha ka mga Facebook page sa RN News Pagdian o sa 91.9 radyo natin FM Pagdian. Alegro na itong mga headlines sa ato ang mga balita. Top 2 provincial most wanted person na sikop dito sa lungsod sa Bayog. Samtang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR, lakip na ang City Agriculture's Office. Nagpahigayon duha ka adlaw nga orientation training alang sa bantay dagat sa Napulog duha kun 12 ka mga coastal barangay sa Pagdian. Samtang Malacanang o ingon man na mga local government units lakip na ang Sumbuang del Sur nagkayusa alang sa 82.3 billion nga pondo alang sa grassroots development. At oras alas 12:30 dinigya po sa ito ang programa Radyo Natin Balita. Atod ka na ito may kabubutan sa Tanduay Light, gaan ang may kasama o man sa RD21 Herbal Oil. Anegro detalye sa itong mga balita. Nasikop sa Osaka Intelligence Driven Operation ng Osaka sa 60 anyos nga mag-uuma na nalista isip top 2 most wanted person sa provincial level. Pasado na una kadlawon na kagapon lawan dito sa Purok 2 Barangay Dimalinaw sa lungsod sa Bayog. Ipahigayon ng mga operasyon sa mga operatiba sa Bayog Municipal Police Station o para sa Buanga del Sur Police Intelligence Unit o lagip na ang 55th Special Action Company arong ipatuman ang warrant of arrest batok sa suspect tungod sa kaso ng murder o frustrated murder. Ang maong warrant gi-issue sa hukom sa Regional Trial Court Branch 19 sa Dakbayan sa Pagdian itong Hulyo 15 tuig 2021 o walay girekomendar nga piyansa. Sumala pa sa kapulisan misukol matud pa ang suspect ato sa operasyon o mitumong o taas nga pusil batok sa mga operatiba. Inungdan nga napugos sa mga pulis pagdepensa sa ilang kaugalingon. Naangol ang suspect tungod sa samad pinusilan o gidala dayon sa Bayog Rural Health Unit alang sa unang pag-atimang medikal. Na-recover gikan sa iyang pagpanagiyang usa ka 12 kon 12-gauge shotgun uban ang mga bala ini. Sa sunod nga mga pag-subay sa iyang pinulianan, na-discover sa pag-usa ka hand grenade nga gibutang sud sa backpack. Dinakitaan kini og gagimog ng husong koordinasyon sa PECU 9 alang sa husong pagdumala o disposisyon sa maong eksplosibo. Ang nalakpan gidala gilayon sa Pagdian City aron nga madayunan og iyang medikal sa pagtambal samtang padayon sab ang pagproseso sa hustisya batok kanila. Samtang sa limbahin sa ito ang mga balita gikan gyapon sa tinubdang lokal gipahigayon sa City Government of Pagdian. Pinaagi sa City Agriculture's Office Fisheries Division usab sa pagpanguna ng City Agriculturist Engineer Ramon Rodrigo Jr. ang duha ka adlaw nga orientation training alang sa mga miyembros bantay dagat gikan sa 12 ka mga coastal barangay sa ato ang syudad. Ang bantay dagat nagasilbi usab ng unang linya nga kaabag sa lokal nga pagagamahanan sa pagpanlipod sa pagpangisda. Pinaagi sa uso nga pagsabot sa ilang mga katungdanan o distrikto nga pagsunod sa mga balaod o regulasyon. Masiguro ang epektibo nga pagpatuman sa balaod, malalungtaron nga pagpangisda o ang dugang pagpanalipod sa marine ecosystem alang sa umaabot ng mga henerasyon. Ang mga pagbansay gipahigayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 9 o usab sa pagpanguna ni Regional Director Azata
Gunting, uban sa ni Ma'am Merly Pau o gaingon ni Chief RFT FCD Chief Sir Linjen Bell Castro o ingon man ni Sir Kenneth Dakula lamang usab Business Resource Speaker sila si Sir Hajal gikan sa Philippine National Police Maritime Group aron nga maghatag og dugang kahibalo kabahin sa maritime law enforcement. Sumala pa sa City Agriculture's Office padayon na nagbayan sa pagpaligos sa kapasidad sa mga bantay dagat aron nga mapanalipnan ang kadagatan sa pagdalian o masiguro ang malungtaron nga pangilawian sa mga komunidad ilabi na ang pagpangisda. Yung mga kasayuran ito nakutulog pinaagi sa City Information Office o yung mga sa buhatan sa City Agriculture's Office na isyuna. Samtang sa laybay sa itong balita, nagkayusa ang Malacanang Palace. Ingon man ang mga lokal nga kagamahanan kung mga local government units pagpalig-on sa implementasyon sa 82.3 billion nga pondo alang sa grassroots development karon tuiga apil na niini mga ka-RN ang sa Buanga del Sur na usa-usab sa mga mitambong niini nga maong kalihukan o kapanagtago pinaagi ni Chief Executive na si Ralph Recto na natuang gobernador sa Buanga del Sur, Governor Divina Gracio. Adto sa Malacanang, kadto kining Pebrero 19, ang 29 ka mga gobernador sa probinsya aron nga makikitagbo sa mga opisyal sa palasyo ng ipagulungan ni Ralph Recto aron nga isutan ang pagpatuman sa mga pondo alang sa lokal nga mga proyekto. Iwanan usab sila sa napulong unom nga mga mayor sa syudad o munisipyo, ingon sa pito ka mga representante sa mga gobernador sa paghisgot sa roll-out sa Local Government Support Fund kung LGSF na usa ka direct allocation ngadto sa mga local government units o gi-allocate og 57.88 billion ilawom sa 2026 national budget. Ang LGSF mutambang sa pagpondo sa mga proyektong paghimuan o ipatuman na mismo sa mga local government units base sa listahan sa mga programa nga gilatid sa General Appropriations Act of 2026. Lakip sa mga prioridad nga sektor ang food security, panglawas, edukasyon, infrastruktura o pangilabuhian. Isa ka sa 37.4 billion ang pondo sa LGSF human sa direktiba ni Bongbong Marcos nga paliunon ang mga papel sa mga local government units sa implementasyon sa mga proyekto aron nga masiguro nga matudayon ang mga programa sa kalambuan ngadto sa mga katawhan. Sumala pa direkto ang LGSF kabahin lamang sa mas dako nga 1.393 trillion nga national tax share nga madawas sa mga syudad, probinsya, lakip na ang mga lungsod o mga barangay sa 2026. Ipasabot usab niya nga ang nagtuo presidente lalo na kapasidad, kasilatian o kahimunaan ang LGUs aron nga ipatuman ang mga nasudnong proyekto. Balik-balik mga tutupang nag-iingon sa presidente angay may mong pasiko na pasibo lamang ang dawat sa mga proyekto sa mga LGUs so dili kinahanglan mahimo usab nga aktibo igpatuman niini. Paunta nga maabot sa tuang mga kabarangayan, mga syudad. May naot paunta nga may insaktuhan o bahin-bahin kini mga pundo alang sa tuang mga kagamahanan which is insakto sa mga gihimo karon sa tuang administrasyon mga KRN nga isangon nga dito sa atong mga local government units. And atuwa po nga gihangyo katong yapuan nga unta ang atong mga local government officials nga gitahasan ining implementasyon sa tuang mga pondo nga gigahin alang sa mga proyekto, no? Dili lang sa health, infrastructure, paldo sila pa, paldo na po, trillion na po nag-isutan. Pero ito ang gihatagan o ganda kong pagsaling ang itong mga local leaders, no? Nga mapaapod ang mga gikinahanglan ng mga proyekto sa itong mga katawan na bilang. Pili nga pondo, mga kaarin, kabahin na sa ito ang national budget nga ang tanan unta, no? Mahigayunan o mahatagan o insaktong pagdagat silang panginahanglan. Isip, kabahin sa mga taxpayers, no? Sila nga mga nagabayad buwis, mga kapahimulos o makita usab mismo sa ilang mga mata kini nga mga pondo nga gipang-apod-apod sa mga local government units kon LGU pinaagi sa Local Government Support Fund mga ka-RN kon LGSF. And sa Buanga del Sur sa mga lakip, no, nga mga nahatagan niling mga pondo o kita nagalaom nga mahatagan og pagtagad kining mga panginahanglanon sa ato mga katawan
labi na sa nagkadaiya nga mga sektor sa atong katilingban, ilabi na sa mga panginahanglan infrastruktura, aron sa mga makita usab nato ang ato ang dagong kalabuan diri sa atong lalawigan o ginautod usab diri sa ato sa dakbayan sa Pagadian nga mabubuan usab kay apil man ta no. Capital City ang dakbayan sa Pagadian. Taliwala uta sa mga kolor politika ang ato ang mga local leaders magunaw na unta kini nga mga pondo nga gihatag kanila gisangon kanila gihatag kanila hinaot nga maapod-apod ngadto sa tanan nga mga munisipyo lakip na ang lungsod o lakip na ang mga kabarangayan nga nanginahanglan sa tabang sa ato ang kagamahan. Tapos sa laing bahin sa atong mga balita pagkahisgutan usaba nga nakatakda na pagkahisgutan sa All Senators Caucus karon adlaw nga Lunes sa padayon nga absent ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa sesyon sa Senado kini sumala pag ang Senator Panfilo Ping Lacson. Ingon man ni Lacson nga kasamtangan nga Senate President sa pro tempore nagkikinahanglan matud pa nga subling sumayon ang padayon nila nga gipatuman nga mga patakaran sa Senado o sumayon kung saon nila nga masibo ang sitwasyon karon ni Senator Bato de la Rosa. Ikumpirma usab ni Senator Vicente Soto III mawala pa gipasud si de la Rosa sa Senado sukada niya kung wala na nisulod sa Senate si De La Rosa kanang sukad pa niya atong November 11, 2025 o wa pa matud pa klaro ang pamahayag kung kanus akin ni mubalik sa iyahang adlaw nga natawhan giingon ni De La Rosa nga naa siya'y waiting for a true seeking for justice. Waiting for a true seeking for justice. Ayan, kaugnay ko na may kalabutan matud para sa posibleng warrant of arrest gikan sa International Criminal Court ng ICC during sa kasong crimes against humanity nga gikalamigitan sa kanhi Presidente Duterte. Kung may bunungduman nga lakip ang sa mga dokumento ipagawa sa ICC nitong Pebrero ang pangalan nila ni De La Rosa ug ingon man ni Bongo isip posibleng nga co-perpetrators sa kanhi nga presidente may kalabutan na sa kampanya niini sa war on drugs. Tanda sa laing bahin, diskutan ng politika gihapon mga ka-RN, ikumpirma ni Vice President Sara Duterte nga aduna na siya na-recruit nga usa ka tawo aron nga mamahimon ining running mate para sa 2028 national elections. Base sa Vice Presidente, usuma pa niya, ito na kalabay nga tuig pa niya nga gi-istoryahan ang nasangpit nga tawo nga wala ginganlan o gaya nga gibalabaran nga ipahibaw sa ato ang publiko. Suma pa niya last year pa niya nga giasikaso o gihangyo niya nga dili lang sa niya nga hisutan aron nga maprotektahan ang mao nga tawo hangtod nga makadesisyon na kini kung unsa ang iyang himuon sa karera niini sa politika. Umano saba nga gipangutana kung mamahimo nga unifying o vengeful leader ba kini o nga ugali nga budagan o mudaog gibutek Duterte nga aduna paghihapoy tulumagon ang mga tawo nga nasayop sa ato ang nasod. Og sumala pa niya ini nga iyang nag-recruit nga Vice President mamamatod pa kini ang magpapatubag sa mga mihimo og sayop sa nasod. Og alam ko sa Vice Presidente nakatutok lang kini sa trabaho niya puhon sa pagka-presidente. Kuga usaba mudaog sa iyang karera. Ako sa naghatag og uban pa mga detalye si Vice President Duterte may kalabutan na sa posibleng tandem sa 2028 election. Atong oras mga ka-RN alas 12:42 sa tutulong man nato natos may kabubuton sa Tanduay Light gaan ang may kasama sa gatos may kabubuton sa RD21 Herbal Oil para sa mga nanungutana kung asa palit wala ilaing nagbaligyan ini kung dili lang sa istasyon kaya pa kini eksklusibo pa lang sa kini ilang yato diri aron nga masuwayan sa atong mga kaigsunan sa katong mga nagkasuway na ang mga nag-repeat order na kung balik diri aron nga makasuway nining RD21 Herbal Oil. Laybay sa mga balita-balita gikan sa gawas na. Usa ka babae nga pulis ang namatay o gamukapin na 20 pa ka mga samaran. Human nga usa ka dako
ang nahitabo dito sa lungsod sa Lviv sa western Ukraine sa usa ka insidente nga gimbestigahan pa ug gisubay isip usa kini ka terrorist attack. Ila ang namatay nga pulis nga si Victoria Shilka 23 anyos o diin nagbuba usab sa maong mga panghitabo ang usa ka patrol car kon na patrol car o usa ka sibilyan nga sakyanan. Mahal pa sa report na hitabo ang pag-ulbo samtang mitaho ang maong mga pulis sa report nga break-in sa usa ka tindahan adol sa sentro sa maong lungsod. Sa papaye sa Ukrainian National Police gigamit matud para sa mga suspect ang usa ka improvised homemade explosives nga gibutang sa mga basurahan. Dahil sa mga investigasyon sa mga otoridad aron nga masayran ang mga nasa likod sa mga insidente ang motibo sa nasangpit nga pagpangatake. At oras alas 12:43 mga ka-RN mao katong naglandong sa ato ang mga balita karong adlaw nga Lunes sa 23 bulan sa Pebrero tuig 2026 o ato ang giawag atong mga aplikante nag-message sa ato ang page sa pinaagi sa RN News Pagilian sa 91.9 Radyo Natin Pagilian. Available ta karong hapon lang no diri sa Radyo Natin FM. Ari lang po diri aron sa inyong orientation at the same time labi na sa mga nangahanglan sideline. Pwede full time, pwede po sa part-time. Ay ato po nga itabang nga to sa ato ang mga kaigsunan nga gusto additional income. Labi na sa mga way trabaho, mga tambay. Anya, ato po sa mga gusto po may mga part sa ato ang media industry. May mga part sa ato ang production team puhon-puhon. Alay lang mo diri sa ato stasyonal nagato sa masabutan o lakip to sa mga interesado nga magkakat-on. Labi na og gusto mamahimo nga DJs no mga disc jockey o mga program host buhon aron nga tag kay-gayunan aron nga mahinay-hinay pud nato nga mold ang ato ang mga bag-o nga mga individuals no nga gusto mo so diri sa ato ang industriya sa media no og lakip na sa train na to sa mga news reporters, cameraman, sa mga production assistants aron sa mga makasuway sila no arang kining stepping stone uban man ato training diri sa radyo natin pangwaon na po okay ra pud gyapon no at least gikan diri sa tutugaran o pagkatabang po kita pagpanginabuhi nila po sa pagdagan sa panahon. We are grateful no nga may mo nga mo share sa atong mga kahibalo sa ato ang broadcast industry mga ka-RN. Wala man yung oras pagpadayon sa atong programa sa pangalan na lamang sa atong mga kaubanan o sa atong using sa RN News Pagilian 91.9 Radyo Natin FM Pagilian mga patimbaya day sa ato ang higala o ato ang former punong barangay diha sa barangay Balangasan Cap Nening Bernida. Good morning diha sa inyo sa barangay sa inyo siguro no. Og maayong hapon sa mga nausab diri sa Pinas. Oy, galaw-galaw na mga barangay officials so atay ninyo kay natay himuon nga programa niyo duaw na to. Oy, wa ni bayad kay ana po na bayad nagsuroy-suroy mga gisakpan media mga ka-RN nga kolek-kolek. Kaman dili mo uyon atak-atak. Ano mao? Diri sa Radyo Natin FM Pagilian, we always uphold the highest standard of journalism. Bilang diri sa Natas Broadcasting mga ka-RN, magkabalaka kay himuon na to ni aron pag ila-ila sa mga tawo nga wala sa dunya puhon-puhon no sa atong maabot kay eleksyon sa barangay November 2026. Doon na tayo mga paghimuon. Ya katong mga gusto mo request kinsa ato ang mga interview, message mo sa ato ang page mga ka-RN o ato ang pagdaduawon. Ya katong mo request nga sila atoon, pwede gyapon kayo depende na sa atong schedule ha. So hopefully the earlier the better, no? Kay may problema kay sa atong Facebook pwede man na niyo makita live, pwede po niyo makita ma-review niyo pumpon o pwede po sa inyo na magamit isip pagtabang ninyo aron nga mas wider ang inyong information dissemination sa mga pamaagi ninyo aron pagpahibalo sa inyong pagpangandam nga gi-offer niyo yung kagalingon to public service no inyong nga gihatag ang kayunan sa mga tao kung galing sila ang pamilyon hopefully may mga positive ang ilahang outcome advantage para sa mga taga-barangay o mga maayong tao o mga maayong lider sa ato ang mabutang sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kabarangay at mga ka-RN. You just
policy, i-review niyo katong mga budagan balik o katong mga magpa-re-elect. Ini po di taong i-assess in the 3 years time, 4 years time sila paglingkod. Ngayon pa ba sila ibalik o dili na, no? So kung doon na yung mga bagong mulansad, ila-ilaha, ayaw sa inyong hukme, ila-ilaha at the same time, kung doon na yung mga gusto mo balik, makita niyo yung mga iyahang mga agi o iyaha po ng mga accomplishments sa iyang paglingkod, well and good, no? So it's up to the people kung sa ilang gusto. Gusto nila padayon mula mo ang ilang barangay. Well, bring good leaders to your barangay. Ay nga na rin na siya kasayon. O wanay matawag na ito mga Karen nga mga kining pamaagi aron magkatabang kita sa tanang barangay ni, no? Atong gi-open ang radyo natin FM Pagilian, giduawon mo, istoryahon mo, ila-ilahon mo at the same time. We will help para po ma-relay na itong information sa mga tao sa inyong mga kabarangay. Lagi sa atong platform, sa ato ang live stream, mga ka-RN, sa 91.9 radyo natin FM Pagilian. Piligan mo ari dire sa estasyon, the better, no? Para ato apon nga mabuksan ang ato apon nga mga programa para sa tanan. Yung request, pwede mo pahibaw sa inyong mga kandidato, sa inyong isuportahan ng mga partido, o may partido, non-partisan ng barangay. By individual, pwede mo, dagan mo kapitan, o dagan mo barangay kagawan. We are open to everyone. Kay Punpun, itong hinaynayon, nagsuroy kayo ng mga kabarangayan sa syudad, sa Pagilian, mga KRN, dili lang mga barangay officials, lakip ang mga appointed, yung mga officials, ang pinaka-bungkat kaayong mga trabaho, like barangay secretaries and barangay treasurers, ato po silang pagmumustaho sa atong programa, mga KRN po. Alas 12:50 naman natin oras pagpadayon sa atong programa, musunod na ang atong In His Time, ang atong radio drama, ang atong ganyo sa DZRH, o mapalo sa baga ang mga programa sa radyo natin nationwide, ang atong tugstugan o Chillax Time. Kauban sa atong mga DJs gikan sa kauluhan. Sa pangalan na lang sa tibok pwesto sa radyo natin FM Pagilian, gilinyong higala sa kahanginan, Huawei Belen. Daghang salamat sa inyo ang pagpaminaw o maayong adlaw, Pagilian.